Alright, my name is Michael and good day. Ako ang inyong instructor dito sa Learn Computer Today at right now, I want to talk with you about the handling discouragement as devs. Yes, you heard it correctly. You heard it right. Ang pag-uusapan natin is how to handle discouragements. So, possible marami na sa atin ang naka-experience nito na nadi-discourage tayo when it comes to coding, programming, web development, and other things. And of course, maaaring nakaranas na tayo ng maraming mga nagbabash sa atin, mga nagsasabi di atin kaya, or may mga nagsasabi ng bad words against us, and nakadibati na tayo online, mga keyboard warriors. So, di-discuss natin yan dito. Okay, kung ready ka na, let's go ahead. Ayan. Okay, so right now ay pinapakita ko sa inyo yung simpleng journey na aking naranasan sa personal na buhay ko and I'll be coming from my experience so hindi ito parang theory lang or some philosophical opinion or sharing na base sa aking nalalaman so this will come from my experience. Okay, so to handle discouragement, yan yung mga isa sa mga dapat nating talagang pag-isipang mabuti, paghandaan, and expect natin kung hindi pa tayo nakakaranas niyan, kung nag-a-aspire pa lang tayo at nasa beginner's stage pa lang tayo sa coding, programming, doing project, etc., software engineering. I-share ko sa inyo kung ano yung naging journey ko in regards to being a developer. Okay, so ang ginawa ko mga few years back, kasi nag-start ako from being an IT, so ang naging work ko in the past ay IT sa company. Then, nagkaroon ako sariling business sa IT din. So, pag sinabi nating IT, may programming siya, pero meron din siyang side ng hardware tsaka networking. Networking in the sense ng yung mga cables, i-connect mo sa isang kumpanya and then gagawa kayo ng master na pinaka web, or sabihin na natin yung pinaka master computer nyo, ganun, main computer, mainframe, yung pinaka term, so kailangan nyo i-connect lahat ng mga computer sa loob ng kumpanya, at yan yung ginagawa ko dati and part ng business ko yan. And of course yung mga itong mga system units, okay, na-assemble sila and then nilalagyan sila ng mga programs for office use and etc. Cyber security. Yan. So, and then dito nga sa aking pagiging developer, nag-start yan nung nag-start na ako mag-coding. Okay? So, doon sa coding na nagsusulat na ako ng simpleng script, and then naisip ko, sabi ko, ano kaya mangyayari in the future? Kasi sa time namin, Wi-Fi at saka LAN cable, may mga iba't ibang klase ng connection. So physical wires yan, and then itong Wi-Fi nga. At yung cybersecurity hindi ganun ka lupit at madali ma-virus. Kapag na-virus ang isang computer, damay na lahat ng computer. So very challenging yung time na yon, So ibang mga technician, sabihin na natin, o IT, ay format lang ang ginagawa. Pag nakita nila may virus, format, So sa akin, hindi. Talagang tinitingnan ko saan part siya nakatira, yung virus, and etc. And then, nag-start na nga ako dito sa coding. Okay, and then, ayan, sabi ko nga, after ng ilang taon, ano kaya ang susunod na trend? Ano yung susunod na mangyayari? Ano yung magiging parang next steps natin sa technology? So, nakita ko kaagad yung pag-aaral ng web development at saka yung software development. So, pumasok na ako dyan. And of course, bilang nag-start na ako sa coding, programming, though sa being IT, hindi ako masyado nag-focus doon kasi sa hardware talaga. Software, install mo lang yan. Cybersecurity, mag-set ka ng mga setups ng yung pinaka-server. So, ayan.
Gano'n lang usually. Malaki din naman ang income do'n kaso iba pa rin ang nasa coding ka ano. Nakita ko kasi 'yun na once na nasa coding ka na, nasa web development ka, nasa software development ka, ay mostly nakaupo ka lang at anytime talaga saan mo gusto pumuwesto, saan mo gusto mag-create ng, mag-develop ng system is, anywhere in the world kahit na pumunta ka sa ibang bansa, dala mo lang si laptop. So, mape-perform mo pa rin yung trabaho mo. Unlike sa IT, noong panahon namin, iba na ngayon kasi meron tayong cloud computing and of course, meron na tayong mga means kung saan ay lahat online na. So, puwede ka na rin mag-work remotely. Pero kapag ikaw ay na-assign sa hardware, sabihin na natin sa server, physical server ng kumpanya, na-assign ka do'n and sa networking nga, ay hindi puwedeng all around the globe ka. Hindi kailangan do'n ka lang sa kumpanya 'no. Lalo na kapag nando'n ka sa IT support, yung mga kung saan yung mga empleyado nakaka-experience ng mga errors, system malfunction. So, pupuntahan mo talaga sila sa cubicle nila o sa office room nila, titingnan mo yung unit. So, gano'n 'no. And, iba pa rin 'no, iba pa rin yung development ng web development and software engineering, software development. So, anywhere 'yan in the world, makikita mo naman yung ano, nasaan yung code, saan siya nakatabi 'no. So, kukuha ka lang ng copy mo then tingnan mo saan may problem, balik mo lang 'no. So, 'yan yung mga Git natin ano. So, nung nag-start ako sa web development and programming and software development, nag-start ako sa simple projects. At lagi naman natin yan maririnig. Usually, simple project, create ka, and then manood ka ng mga YouTube tutorials and nandyan yung ating mga YouTubers, Indian YouTubers, yung mga ibang mga nagtuturo no, sa online. At dun nga, dito sa Start Your Journey, kailangan mo talaga na pumasok ka sa ganong training. Okay? So, kailangan i-submerge mo no, yung iyong sarili doon sa kaisipan. Magkaroon ka ng mindset na magiging developer ako. Yan yung ginawa ko sa sarili ko. Hindi lang ako basta sa hardware, sa software din. No? And nung nag-aaral na ako ng software at yung itong web development, yung mga online natin, mga website design, etc. and Python and iba pang mga programming languages. So, nag-start na ako mag-create ng projects and of course, nandiyan na yung collaboration mo. Nakikipag-collaborate na ako sa mga nasa Facebook. Siyempre, may Facebook na nun. Excuse me. And may mga groups tayo dyan, mga sikat na grupo sa Facebook ng mga Pilipino. And kasali ako dyan. Hanggang ngayon actually kasali pa ako sa iba. Pero doon sa ibang mga malulupit na yung mga master na yung mga level, doon nag-leave. No? Kasi nung nag-start ako ng journey, share ko na sa inyo kasi yan naman nangyari talaga at malamang pwedeng nangyayari sa inyo. No, nung sa group na yon, na sikat na group, ang daming mga members dati, ewan ko lang ngayon di ko na kasi na-update. Actually marami yan pero meron diyang dalawa na major, malaking grupo yan sa Facebook, ang mga Pilipino. And doon, nagsishare ako ng mga, kunyari, merong nagtanong. Siyempre marami naman sa atin newbie. And isa rin sa desire natin, tulungan yung iba. Kaya nga tayo nandun is to collaborate and then show our projects. Parang ganon, motivation natin na somebody may mag-correct sa ginagawa mong project, somebody na mag-appreciate, so ganon. And share mo din yung knowledge mo through that group or forum. So ganon nga yung ginagawa ko. And nakakatawa kasi siyempre may newbie magtatanong. Di ako naman dahil nga aspiring developer ako noong time pero IT na ako. Nag-start na rin ako sa web development, etc. sa maraming part ng software engineering, medyo ganun sumasagot ako sa mga sa mga messages, sa mga may nagpi-PM, of course, meron ding itong nasa comment, mini-mention yung pangalan mo and then
Habang tumatagal sa una maganda, ang ganda ng usapan ganyan, nakaka-encourage. Pero habang tumatagal, parang medyo meron ng inggit kasi mas marami na yung sagot mo, tsaka pinaglalaban mo rin siyempre, "Hindi, ganito mas maganda diyan, gawin mo ganyan." Siyempre may magre-reply and then andiyan na yung mga parang nagkakaroon na ng, konting discussion, sabihin na natin debate, at yun nga nangyari ay nagiging negative na. So, ang ginawa ko, sabi ko, "Sige, hindi na muna ako hindi ako pa-participate na lang." No, eto naman meron naman isang group, nakasali ako dun, Sabi ko dito ako sa kabila, mainit ako sa kabila, eh. Di wala, nag-o-observe lang ako. And then ang ginawa ko kasi nga dahil nga ako, excited ako nung time na yan, mga ilang taon na yan, medyo matagal na rin, And then ang ginawa ko, nag-start nga ako ng simple projects. Ganyan. Tapos nag-start na rin ako mag-share, paano mo gawin yun, paano gagawin 'to, ganito yun. Tapos ang gagawin mo lang ganyan. So, ganyan-ganyan And then na, meron siyempre may nagsasabi ng Lodi, ganyan, ganda naman niya, ang galing naman niya. Tapos meron din nagsasabing kulang, gawa mo, pangit o something like that, yung negative. Di okay lang yun kasi ang pinaka-purpose ko dun, kumusta ba yung project na ginawa ko? Ano kaya siya, may purpose kaya siya, makakatulong kaya siya sa mga ibang programmers, sa ibang developer, ano yung magiging nila, yung advice nila regarding sa aking project. So, siyempre may magsasabi ng maganda, may magsasabi rin ng pangit, sabihin na nating pangit, kahit na sabihin na nating hindi pangit yung way ng pagsasalita nila, pero doon ang punta, pangit pa rin yung magiging kalalabasan ng comment. Pero yun ay kinukuha ko sila as a form of feedback. Okay? So, parang tinitreat ko sila as boss. Kasi once na napangitan ang boss sa yung gawa, so, ang gagawin ko is improve ko siya. Okay? So, nangyari is kahit sino boss. Siyempre, pag may nag-comment doon, kahit sino boss. So, dito, napunta na ako dito sa pangalawang point na gusto ko share. Ginagawa ko sila ng improvements. Okay, ginagawa ko ng improvement yung system na ginagawa ko, and then nandun pa rin, nag-i-input pa rin ako sa group na yon, mga groups na yan, nag-i-input ako ng mga ideas, ganyan. And then dumating na nga itong panahon na parang nagkakaroon na ako ng burden na magturo, kasi nga lagi ako na scam. Dahil nga gusto ko talaga matuto, and then nakaka-develop na ako ng project, at nagkakaroon na ako ng parang mga clients, sabihin natin, hindi pa talaga literal clients, ibang banggitin ko sa number 4, nakalagay sa number 4. So, nagkaroon ako ng mga clients, ganyan. Tapos doon lumalakas yung loob ko, yung mga bagay na hindi ko alam, doon ko inaaral, and ayan, sa mga improvements na yan, so nagkaroon ako ng desire, sabi ko kaya create ako ng sarili kong training. Kasi nga ito ngang iba, sabi nila yung ibang babalik na naman tayo, lagi niyo maririnig talaga sa akin to kasi maaari kasi rin kayong mabiktima. So marami akong nakita sa Facebook na nag-offer ng web development. Siyempre gusto ko talaga ma-improve dyan. And then software development, gusto ko talaga matuto dyan. Until now, kapag may nakikita akong mga tingin ko magagaling at magagaling magturo, magaganda ang content, so nakikinig ako, and the same time ay binabayaran ko kung may bayad. So, ganun. Ang nangyari is kada enroll ko, may mura, may mahal, kaya yung nakita yung yung ginawa kong commercial, sabihin na natin ganun, yung promotion video sa Learn Computer Today is merong mura, may mahal, may libre, ganyan. Merong kunwari libre, pero pagkatapos may bayad. So, totoo talaga yun. Naranasan ko talaga. And sabi ko, ano ba yan? Ginagawa ng scam yung paggawa ng course. Gagawa din ako ng akin. Pero hindi agad Hindi agad parang nasimulan. Kasi, hindi ko alam paano ko ituturo at saka ano yung effective na paraan. So, ang ginawa ko, naggawa muna ako ng mga prototypes ng lesson, sinishare ko sa mga groups, din ganyan-ganyan.
Mapapansin mo konti yung nagla-like, may nagla-like. So, sabi ko parang nakaka-discourage naman 'to. Ta's walang nagko-comment ano, sa mga groups yun, Siyempre ang dating ko dun is parang nagtuturo na ako and then nagse-share na ako and then nagse-share ako ng screen, parang ganitong ginagawa ko. Hindi ako nag-start ng YouTube at kasi nga yung idea ko, hindi naman ako magagawa ng vlog, 'no. Hindi talaga ako vlogger, hindi ako ma-creative sa vlog at saka 'pag nagsalita ako minsan boring talaga. Lalo na 'pag gumawa ako ng video medyo mahaba talaga 'yan 'no, mahina ang ano diyan, mahina minsan ng 5 minutes, wala akong gano'n halos 'no. At 'yun, gusto ko kasi nga mag-share and then nangyari, shine-share ko ngayon sa mga group ko, sa groups ng mga ano, and then tinitingnan ko yung feedback nila, may nag-comment na ano, kasama kong moderator din do'n sa isang malaking grupo ng ano, ng, mga programmers. So, nandun na yung key 'no, bigyan ko kayo ng idea, programming yung una o kaya programmer, yan yung mga meron dong kasamang keyword, mahaba yung ano nila, mahaba yung pangalan. Pinagko-combine ng mga words yun. So, meron nag-comment na moderator, sabi niya, cringe daw, cringy ba, paano ba pronunciation nun? Cringe. Tingnan natin, ano ba ibig sabihin nun? Ano ba pronunciation niya? Kata nyo, hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung ano pronunciation. Cringe. Cringe, sabi. Yun. So, ayan, ang nangyari is, sabi ko, bakit niya nasabing cringe? Yun nga yung, yun yung way. Tsaka tinignan ko naman yung way ng, ng pagtuturo ko is, hindi naman offending. So, ganon. And then, ito na nakakatawa doon. Kasi, ina-expect ko tong mga tao na ito na sila yung mag-encourage. Ayos yung gawa mo Sir, sabihin na natin, pwede akong tinatawag nila ako na sir or minsan yung iba hindi. Wala nang tawag-tawag na kahit na ano. As in, kasi papantay-pantay naman doon. Di pa naman ako talaga, wala naman talaga ako gustong patunayan. Gusto ko lang tingnan kung ano yung magiging feedback doon sa aking ginawang pagtuturo at doon sa sistema ng pagtuturo at saka yung laman ng pagtuturo. Kasi yun ang gusto ko ma-accomplish. And then, sabi nung isang moderator, sabi niya, boring yung style ng pagtuturo. Kahit ako, hindi ako bibili ng ganyang course. Ganun ang ganun ang dating, sabi ko. Siyempre sila, dahil mas nauna sila sa akin doon and yung prominente yung grupo na yan nung panahon na yun. Ewan ko lang ngayon kasi hindi ko naman ina-update yan sila at saka hindi na ako masyadong nag-involve sa mga sa mga na ganyan. Dahil natuto na nga ako na minsan message pa ako personally, nagagalit. Sabi ko, sa akin lang naman nag-share lang ako. Meron pa nga nagsabi, group din. Grupo din ng mga moderator. Admin pa pala, admin. Sabi niya, kasi nag-usap kami regarding doon sa a connection ng software sa hardware. So, ano yung hardware? Mahalaga ba pag-aralan yung hardware? Pag nasira ba yung hardware? Yung hardware yung physical component ng isang system unit. Yan yung ating motherboard, hard drive, memory, yan. So, yung mga yan, hardware, part ng hardware ng system unit. So, napunta yung discussion doon sa part na yon. And then, yung halaga ng software. So, doon kami nagkaroon ng discussion. Eto ba naman, nagka-personalan na. Sabi niya, ikaw pala yung software developer yan pala, di ba software developer, programmer ka? Yun ang tanong. Tapos sabi ko, Sabi niya, hindi ka naman IT. Sabi niya gano'n. Anong alam mo sa hardware? Wala ka namang alam sa hardware. So, yung mga comment mo at saka yung advice mo, hindi magka-count yan. Mag-stay ka lang. Kung programming ka, programmer ka lang. Sa programming ka lang. Development ka. Diyan ka lang kasi hindi mo naman alam yung hardware. So, ganun ang dating sa akin. So, sa akin, wala naman yun. Kasi unang-una, hindi naman niya ako kilala. So, sa akin, hindi nakakatulong yun. Mga ganong words. Lalo na sa mga gustong matuto, nakakabasa ng mga sa mga comments at discussion regarding sa hardware at software, napakadali lang naman intindihin yan. Paano gagana yung hardware kung walang software? Ganun lang yan Para saan ba ang software? Para sa hardware. Wala kang computer, saan tatakbo yung program, di ba? So,
gano'n lang naman ang point ko nung time na yon. So, kailangan ay kailangan mag-match sila ng, yung mga bagay na gano'n. And then, andun na nagkakapersonalan na. So, instead na yung ginagawa kong effort, yung pagtulong ko sa community, and then kung ang dating parang mayabang ako, kumbaga sa akin, doon ko natutunan na wag na lang ako mag-participate. Kasi una-una, hindi naman talaga gusto matuto, no? Kasi mahirap turuan ang isang tao pag ayaw niya matuto, ano? So, nung naggagawa na ako ng ganyang tutorial sa Facebook, binura ko na lahat yun eh. At saka nilalagay ko lang yun sa forum, hindi ko naman nilalagay sa aking um, tawag dito, yung aking account. Tsaka nung isang time na yun, yun eh, tawag dito, meron akong isa pang account, at doon ako lagi nagpa-participate. Yun nga, ang nangyayari is parang na siya, yung nakaka-discourage na yung account na yun. Sabi ko, ang dami kong sabi ko, mag-start na lang ako ulit ng isa pang account sa Facebook. Na kung saan, doon na lang ako, simple na lang. Wala na akong gagawing iba. Ganun na lang, no? So, yun nga yung nangyari. Yung account na ginagamit ko ngayon, ito na ngayon yung, dito na ako ngayon, stay. And then yung isa naman is na lang yun, manager na lang yung account na yun sa Learn Computer Today, yung isang account. So, hindi na rin siya masyadong active. Yun, and then doon na feel ko yung discouragement na instead na parang yung ginagawa ko is ma-appreciate. Kasi mahirap yun eh. Mahirap mag-share ka, magtuturo ka ng something na natutunan mo, i-share mo siya ng free. At yun nga, expect mo na kahit paano ma-appreciate. Sa time na yun, wala. Yung lahat ng ginagawa ko is walang bayad yun. Para lang sa community. And then, ganon, sa akin, hindi ako kumbaga, una, natatakot ako magkamali, no? Na magkamali sa ginagawa ko regarding sa code, siyempre sa way ng pagtuturo, and mismo sa mga projects na ginagawa ko na gusto ko later on ay magagamit talaga ng mga tao. So, itong part na to makes small improvement. So, diyan ako nag-focus. Saan ba ako medyo parang tingin ko mahina, or saan parte ng projects yung hindi ko masyadong alam, no? So, sige, gawin ko lang. So, hindi ako, parang nilakasan ko yung loob ko kasi sa akin naman lang yung project, sa akin lang naman yun. So, and yung pag-share ko din ng knowledge is, kung hindi ma-appreciate ng iba, okay lang, at least na pag-share tayo, And then, ayun, siyempre, from that feedback na mga negative talaga iba basher talaga, and then yun nga, medyo masakit yun dahil nga nagbibigay ka ng ideas, yun nga, yun yung nangyari. So, dito ako napunta sa number 3. Number 3 dapat to, katulad niya, may error na naman ako, diba? Ayan. So, sorry, number 3 yan. So number 3, nangyari is, hindi ako tumigil doon. Sabi ko, sa akin, kung may negative feedback sa gawa ko and sa way ng sa pag-share ko, at hindi sila natututo, dapat mag-improve. At alamin ko yung saan pa ako dapat matuto. So that's the reason why nag-enroll pa rin ako kahit sa ang available online. Pag may free, in-enroll ko yan. Yung iba may bayad, no? So, at pinapakinggan ko yung mga itong mga instructor, pinapakinggan ko yung mga developer na, mga talagang senior developers. So, nakikinig ako mabuti, at kung meron silang mga YouTube channel, nagsasubscribe ako, and the same time nakikinig talaga ako. Meron nga ako pinapakinggan lagi si Young CTO, si Sir Kisumbing, halos lahat ng videos na panood ko na, lalo na yung mga niya, interviews niya sa yung mga bisita niya, sa kanyang channel, no? At doon kasi pinag-uusapan nila yung experiences nung mga nasa top leadership, no? And ito, maganda yun, Young CTO nasa YouTube. Pwede nyo rin siyang pakinggan, no? Marami mga interviews doon. At doon magkakaroon ng idea ano yung nangyayari sa kumpanya, ano yung nangyayari sa process,
etc. Paano siya nakarating doon. So, yun, mga ganong pinapakinggan ko. At even yung mga rising vloggers, na nagsishare sa Facebook at saka sa YouTube, nagsasubscribe din ako sa kanila. So, yung sa akin kasi is yung pagkaunawa sa technology, hindi yan natatapos eh. Tsaka yung technology, lagi yan nade-develop. And may mga tao talagang alam yun. Kung ano yung tinutukoy, alam niya talaga yon. At siyempre, kung mag-share siya ng alam niya na talagang yun ang tinuturo talaga sa standard, sa documentation, etc., kailangan ko mapakinggan yon. Kasi alam niya eh. Ako hindi ko alam. So, alam niya. So, share pa niya. So, napakaganda nun. At yun nga, lagi ako na kikinig. Ito nga, sabi ko nga dito, listen to what people is saying. So, kailangan may matutunan ako. At kapag meron naman ako napanood na hindi ako masyadong interesado doon sa topic or hindi talaga yung topic ang pinag-uusapan, dapat ay coding and development technology, pero napupunta sa kung saan man, katulad nito sa akin, pinapakinggan ko pa rin kasi yung philosophy sa behind and then yung experience niya at saka kung ano yung nasa isip niya, sinishare niya sa mundo eh. So, ano ba yun? Diba? Hindi ka naman magbabayad eh. Kumbaga, binigay na nga ng free. So, nakikinig ako doon. At, yun nga, sa parang yun, minsan ma-feel mo na buti pa sila, di ba? Kilala na sila. Kasi yung mga vloggers, yung mga gumagawa ng content sa YouTube, lalo na sa web development. So, parang nafe-feel ko, ang gagaling nila. Tapos, ang dami na nilang subscribers. Ang dami na nilang, dami ng followers, tapos sikat na sikat sila. Kahit maikli lang yung video na ginawa nila, siguro mga 3 minutes, ganyan, 2 minutes, ganyan, or sabihin natin shorts, no? Simpleng shorts lang, o mga 1 minute lang yung haba. Ang daming viewers, umabot ng 25,000, 50,000 na views. YouTube nila, rin, ang grabe yung mga followers. Tapos titingnan ko yung sa akin, wala pang, nung time na yun, wala pang 1,000. Siguro yung followers ko, mga 400, ganyan yung time na yun. No? So, hindi nga kasi ako talaga vlogger. So, pero ang naging attitude ko is, pakinggan ko sila kasi may something na may matututunan ako sa kanila. So, ganun nga. And nakita ko yung trend ng technology, ng frameworks, nakita ko yon. And tuloy pa rin ako nag-aaral kahit na may work na ako. Sabi ko nga, matagal na akong IT, and then eto na, pumasok na ako sa mundo ng development, software. Sa akin kasi challenge yan eh. At nakita ko kasi na hindi masyadong mahirap kasi sa IT na nasa field. Pag IT ka kasi nasa field, utusan ka talaga dyan ng senior mo. Pakikabit mo tong wire, akit ka sa bubong, something like that. Pasok ka sa loob ng na hindi naman pwede ibigay yan sa mga simpleng o sabihin natin sa technician o sa pwede mo iutos, pero siyempre pagdating doon saan nila i-connect tapos mali pa or saan ka pasok na itong mga port, no? So ganun, kailangan dumaan lalo na pag kulang, no, yung mga wires na kailangan kulang, no, so kailangan mo dagdagan. So iba yon, no, iba yung ganon. And then meron pang IT support na magbubukas ka ng laptop kasi sira yung laptop ng empleyado. So, check mo lahat yun. Ganun. So, doon yun ang naging work ko dati. At bukod pa yung sa iba pa, no? And sa akin, sabi ko, iba nga yung web development, iba yung nasa software, nasa programming side. Iba talaga yan. Kasi diyan talaga, ang downside lang dyan is nakaupo ka talaga palagi, pero yun nga, hindi ka ganun ka, at saka isa pa, wala kang exercise, yan na isa pang downside, ay pwede kang sumakit yung likod mo. So, yan yung mga downside. Hindi ka makausap sa loob ng maghapon, pag programmer ka or developer ka, nakikreate ka ng mga ganyang software base, halos hindi ka makausap. Kumakain ka, may kasama ka, hindi ka rin nagsasalita kasi iniisip mo yung code, paano siya tatakbo, saan mo siya idadagdag, anong block yung ilalagay mo, no? So, paano mo magiging useful yung iyong application mo. Kasi hindi lang basta OOP, hindi lang basta mga
yung mga sistema sa programming, hindi lang yun ang pinag-uusapan talaga sa actual. Sa actual, pagdating sa mismong project, papaano siya gagana at pag gumana siya, tama ba yung function niya at marami ba siyang function? Kasi kung ang function niya simple lang, mag-calculate lang ng something, kuha ng interest, tapos na, hindi masyado siyang kailangan kasi matapos mong i-calculate, tapos na siya. So hindi na masyadong useful yung software. So dapat marami siyang features. So, ngayon, then ang ginawa ko is yun nga, na discourage na ako gumawa ng course. At ang nangyari is parang sabi ko sa sarili ko, aral muna ako, aral. And then ito na nga, namamayagpag na lalo yung mga scammers. Then dito muna tayo sa number 4. Then do some projects, do some for free, do some for low price. Dapat hindi to do kasi kaya lang ginawa ko na kasing advice, no? Kaya do siya, no? Ang nangyari kasi na ginawa ko talaga siya, gumawa ako ng project, then naghanap ako ng mga institution na kunyari, alimbawa yung meron akong tinulungan sa pagtuturo sa mga nasa government institution sila na nagtuturo sila sa mga government employees, sa police, sa mga lahat ng nasa government, nagtuturo sila. So wala silang website. Sabi ko, gawan ko kayo ng website kung okay lang sa inyo. So ginawa ko sila ng website, etc. Na-promote yun, na-promote yung website. At pag kinlik mo yung website na yun, makikita mo lahat ng activities, ganun. So, nakatulong sa akin personal na makita ko yung technology online and nakita ko paano improve yung system. But of course, matagal na yon, hindi na natuloy, kumbaga ilang taon lang, hindi na na-manage kasi wala namang ibang ha-handle nun At wala na rin ako dun sa lugar na yon. So, hindi na siya nagpatuloy, no? Nawala sa internet yung website na yun. And of course, ginawa ko yun for free. Dahil nga gusto ko matuto talaga at makita ko in actual yung ginawa kong application. And meron din akong, siyempre, habang tumatagal, is kailangan mo na patunayan na ikaw ay competitive na. Pwede ka na mag-handle ng clients, humawak ng clients, ganyan. So, yun, nag-accept ako ng mga clients na mura lang ang bayad. At nasatisfy sila for ilang years din. Nag-stay sila sa akin. But sinabi ko, of course, ang goal ko talaga is, hindi lang mag-stay sa isang kumpanya. Kumbaga, maging freelancer, yan, no? Na pwede akong pumili na kung saan ako mag-work and sabihin ko kung hanggang kailan lang ako. De-develop ko yung system. Ang ginawa ko is de-develop ko yung system nila and pinahandle ko sa kanila. Meron silang mga tauhan na IT graduate, so binigyan ko sila ng idea paano i-maintain. So, yun. No, hanggang ngayon nagpapatuloy sila, no. And then number 5, nawala itong may dapat may sasabihin ako diyan. Lagay ko na lang dito is stay hungry, stay foolish, no. Hanggang ngayon ito pa rin yung aking nasa isip palagi. Ito yung mindset ko, stay hungry, stay foolish. Kung familiar kayo dyan, kung narinig nyo na isa si Steve Jobs, no, ang nagsabi niyan. Though hindi siya mismo ang source ng quote na yan, sa isang book yan galing alam ko kasi nung inaral ko sino nagsabi niyan, hindi si Steve Jobs. Kumbaga kinote lang din niya, pero mas malakas yung dating nung sinabi niya yan. Stay hungry, stay foolish. Yan yung panahong nasa tuktok na siya ng kilalang kilala na siya, famous na siya, ang dami na nilang products sa Apple company na sinimulan nila ni Steve Wozniak. So binanggit niya yan, stay hungry, stay foolish, hanggang siya ay kinuha na ni Lord. Same pa rin yung kanyang ng mindset, stay hungry, stay foolish. So para sa akin, same pa rin yung yung mindset na dapat na makuha ko din, no, yung ganyan na hindi ako titigil sa pag-aaral. Kumbaga hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako at yung aking nasa isip hindi ako marunong talaga. Yung mindset ko, hindi ako marunong, hindi ako magaling. At hanggang ngayon iniisip ko na marami pa akong kailangan matutunan. So yan yung ginagawa ko ngayon. Kaya that's why hindi ko napansin, napakarami ko nang natapos na course.
At actually kung ilalagay ko lahat sila sa LinkedIn, hindi talaga kasya. Ang mangyayari doon napakayabang ko na kung lahat yun ay isusulat, ilalagay ko doon, i-mention ko. So yung mga ilan lang at hindi ko na na-update yung nasa LinkedIn. So ang dami talagang courses. No? Kasi nga hanggang ngayon, nag-college pa nga ako, ngayon nag-college pa ako. So ang iniisip ko is meron pa akong matututunan at dapat matuto pa ako. And yung foolish, stay foolish, yung ibig sabihin dyan is, kumbaga, magkakamali ka pa, no? In regards to your projects, in regards to your system, magkakamali ka doon. At yung pagkakamali mo na yon, doon ka matututo at doon mo may improve. No, okay? So yung pagkakamali na yon, ibig sabihin nun na hindi mo minali, hindi mo talaga sinadyang maliin dahil sa tamad o ayaw mo mag-aral. Hindi. Kundi nakita mo na, oy, may error dito eh. Hindi gumana, naku, nasira yung buong system. So, may backup naman, balik natin. Tapos saan tayo nagkamali dyan? Saan ako nagkamali dyan? So, tingnan ko muna. Ayan. So, doon nakita ko, ay, dito pala yung error. So, next time na ma-encounter ko yon or may somebody na magtanong sa akin regard sabihin, Mike or Sir Mike, ano kaya problema ito? Ay, tingnan mo lang sa ganito. Tapos pagtingin niya, oo nga no sir, okay na. So, ibig sabihin ay somehow, yung experience na yun is nakakatulong din kahit paano. So, ganun nangyayari ngayon sa Learn Computer Today. So, meron tayo dyan mga courses. At yung courses na yun, ini-improve natin palagi. No? And yung ating system, lagi natin siyang, lagi ko iniisip na hindi pa siya maganda. No? So, kailangan ko siya pagandahin. At yung pinaka-goal dito is hanggang ngayon yung pa rin. May share yung idea, may share yung technology. Kasi doon tayo talaga papunta eh. And kumbaga nakikita ko siya na malaki yung potential natin mga kumbaga magkaroon tayo mas magandang income, mas magaan, no? Kasi napakaraming paraan talagang yumaman, paano yumaman. Pero iba yung nasa technology talaga. Parang yung sa inyo eh pwede kayong maging challenge ito sa inyo. Sa akin kasi challenge yan ano. That's why hanggang ngayon nag-aral pa rin. At yun nga, pag nakita natin na isang bagay ay magagamit natin in the future at ng ating anak or ng ibang tao na susunod sa atin. At pag naipasa natin yan, yung development ng country, development ng system natin, eh mas mag-i-improve. Ano? At kung tumanda man tayo, tumanda na tayo sa panahong matanda na talaga, malabo na ang mata. So, hindi lang masasabi natin, ay nakarating ako dito kasi dami kong accomplishment. Hindi. Pwede kong tingnan yung kasunod ko na ang gagaling nila lalo, mas magagaling sila. So, mas magiging magaang yung buhay, no? At kumbaga, hindi tayo paatras o pasulong tayo. Kung meron ako na input na kahit kaunti, meron ako na share na konting knowledge, yung susunod na generation, tiyak mas magaling kasi napunta sa kanila yung technology eh. So, ganun mapapansin natin, ganun yung nangyari sa history. Kaya nga minsan natatawa ako pag mayroong mga debate na naman sa Facebook regarding sa mga matatandang developers kaysa sa bago, no? Yung mga matatandang computer scientists, sabihin na natin, o yung mga computer engineers, tinatawanan lang ng makabago ngayon kasi nung panahon namin mga malalaki pa yung screen, ano? Tapos yung mouse laki din. Tapos yung monitor mo kulay green lang o kaya pula. White pala, white. Yung pula, sira na yung yung monitor. So, nagtsatsaga kami doon dati. Pero pag dumadating doon yung usapan in regards to sino mas magaling, kung ako ang tatanungin nyo, mas magaling yung mga nauna pa. Bakit? Kasi dati wala namang computer eh. Nagkaroon ng computer. Nagkaroon ha. Yun ang pinakamahirap na part. Yung something na wala, as in walang computer, wala talaga, wala kang gagamitin, walang calculator, etc. Pero nagkaroon. Tapos gumanda ng gumanda. Sino yung mga taong gumawa niyan, di ba? Ngayon, hawak na natin si cellphone. Eto, di ba? Ang ganda ni cellphone ngayon, di ba? Ang liit lang, pero ang lupit ng specs, ang taas ng kanyang CPU, ng kanyang RAM, no? Hindi mapupunta sa kamay natin ito kung hindi magaling yung dati.
Okay? So, yung ko na lagi naiisip na kung hindi dahil sa mga naunang tao, hindi natin magagawa itong technology na ito ngayon. At ganun din sa susunod. So, sa susunod, mas magaling kasi naipapasa lang yung technology. Pinapasa sa bawat generation, yung knowledge tinuturo. So, papunta talaga tayo doon sa mas high-tech pa na panahon. So, that's why hanggang ngayon yung Learn Computer Today nasa puso ko pa rin yan na gusto ko talaga lalo ma-improve kasi naniniwala ako sa susunod na generation and lagi ko iniisip na kung ano man ang natutunan ko dapat ko siyang i-share. Pero at this time, hindi na siya free kasi talagang hanggang ngayon marami pa rin talagang magbibigay sa bawat isa o kahit sino sa Facebook, magbibigay ng negative comment. Kahit na walang dahilan. Ang reason, hindi ko alam kung bakit yung mga ganong ang mindset. Pero sa akin mismo, hindi ganon yung mindset ko. Ang mindset ko is yung future. At paano matutulungan ng technology yung mga pamilya, paano matutulungan ng technology yung ekonomiya, yung kalusugan, yung health. So, papunta tayo dun At dapat kasama tayo dun sa grupo na gagawa nun. Hindi lang yung nakamasid lang tayo tapos tagapalakpak. Hindi gano'n. Kumbaga, mas maganda na ma-involve tayo kasi mas sa palagay ko, mas magandang pag-ubusan ito ng oras. At sa pangalawa is magkakaroon tayo ng mas maayos na kinabukasan para sa ating pamilya. So, ayun, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nadi-discourage, no? So, kahit na marami kang pagdadaanan, maraming hindi maniniwala sa iyo, no? At sa daan pa lang sasabihin sa iyo, hindi naman ganyan ang tamang turo. Boring ka magturo at yung ayoko na magsabi, Pero eto, nagpo-push pa rin tayo, though hindi perfect ang Learn Computer Today. Marami pa rin kulang pero nandun tayo sa improvement ng mga bagay, ng mga courses at yan ang goal. Maipasa sa susunod na generation, malay natin mas magaling or magaling pala talaga ang susunod na generation. At naniniwala ako doon na mas magaling ang susunod na generation. At pag nagturo sila, excuse me, pag nagturo kayo sa susunod na generation, tiyak, mas gaganda yung technology. At pag naipasa nyo sa susunod na generation pa ninyo, is lalo pang gaganda. At yun lang ang dapat huwag tayong ma-discourage. Okay? Kung hindi natin alam ang isang bagay, alamin natin, di ba? Nandiyan na si ChatGPT, nandiyan na si Google. Dati Google lang, tsaka Stack Overflow. Pero ngayon, nandiyan na si ChatGPT, si Copilot, yung iba pang generative AI. Marami na ngayon available. And higit sa lahat, tumanap ka ng grupo na kung saan ang goal din ganun, matuto. Hindi pagalingan. Okay? Kasi pag naisip nating magaling na tayo, naisip ko, kunyari sa sarili ko, naisip ko magaling na ako, marunong na ako. Pag ganun, hindi na ako mag-aaral. Marunong na ako, magaling na Kaya yung sinabi na yun, stay hungry, stay foolish, yan yung magandang kalagayan. Kahit IT ka na, kahit nandoon ka na sa software engineering, pag sinabi mo, marunong na ako, magaling na ako, at pinapakita natin, mas magaling tayo sa iba, ay wala na tayong matututunan yan. Kasi tayo na yung pinakamagaling Paano pa tayo matututo? At yan yung nagiging mindset ng iba. Na sa panahon ko, hindi nila pinakinggan. Nag-offer ako na magtulungan kami para makapag-provide ng magandang learning system. Pero wala. Kasi feeling nila is, yun na nga, magaling na sila. So sa akin hindi. Andun pa rin ako sa kalagayang wala pa rin akong alam. At papunta pa rin ako sa pagkatuto. Okay, so hanggang ngayon, laban lang, and hanggat buhay tayo, hanggat malinaw pa ang mata, marami pa tayong matututunan at malinaw pa yung ating pandinig. Okay, so ang technology ay parating na, nandito na at parating pa ay mas maganda. So dapat maging handa tayo at maging parte tayo
ng technology. Yun lang po ang gusto ko share at sana may natutunan kayo kahit paano. Bye-bye po.